Dara ko na po sa pinakamalagang bahagi ng programa na kung saan ang pakikinig po ng banal na salita ng ating malaping na Sa akin na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapabot din po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor, magandang gabi po sa inyo at sa patuloy nating pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor din na si Almeida. At gayon din sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran po natin na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na programa sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating pong banal na gawain, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo. At iniling ko po tayo po makiisa sa panalangin para mga minamahal ang salita ng Diyos ay dumating sa inyo na may kapangyarihan, gumaling ang inyong mga sakit at karamdaman. Amen. Tayo po manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po humingin ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang dakilan Diyos. Malapang nung dalisayin mo po ang aming mga puso. Gusto po namin na maging karapat dapat po kami na magdala ng banal at sagradong salita. Pairan mo ang aming mga labi, malapang noon na maging pagpapala sa mga minamal namin mga tagapakinig at nanonood sa gabing ito. Bigyan mo sila ng pananampalataya upang kumilos ang dakilang kapangyarihan. Alisin mo lahat ng sagabal at hadlang aming sinasaway lahat gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamalkan, libogsan po natin ang ating pambungad na talata. Marcos 14, talatang 3 hanggang 9. Dito po sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 9. At samantalang siya nasa Betanya, sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ingwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at binuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsisipagsabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito'y may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha, at inapusalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin, sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailan may ibigin ninyo ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling. Datapot ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamalang ating paksa ay pamamagatan po nating do what you can. Do what you can. Ibig sabihin yan, maminamahal, gawin natin lahat ng magagawa natin. Alam nyo, maminamahal, malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal Panginoon, maraming mga mananampalataya ang nagpapatumpik-tumpik pa sa paglilingkod sa Diyos. Para silang nandoon, maminamahal, sa isang kuweba, na ang utos na kanila ay magdala ng lahat ng mga mahalagang iyas. Ibig sabihin, sa kuweba na yun, punong-puno ng mga mahalagang bato, mahalagang iyas, punong-puno ng kayamanan, at kinakailangan sila ay magmadali na kumuha ng sa abot ng kalang makakaya, at pag sila ay lumabas, ay hindi na sila pwedeng bumalik. Ganun din po, maminamahal, habang tayo po ay nandito sa sanlibutan ito, tayo po ay katulad na nasa loob ng kuweba na punong-puno ng kayamanan. Dali natin lahat ng magagawa natin, gagawin natin lahat ng sa abot ng ating makakaya, dali natin lahat ng magagawa natin sa loob ng kuweba na yon, lahat ng kayamanan. Dahil once na lumabas ka, hindi ka na makababalik.
Ibig sabihin, kapag tayo po'y lumabas na sa mundong ito, hindi ka na, maminamahal, pwedeng bumalik para sabihin mong hindi pa sapat ang nagawa mo para sa mahal na Panginoon. Ang mga kayamanang tinutukoy ko rito, mga mahalagang iyas, ito po yung gantimpala. Katumbas ng gantimpala natin sa langit. Sapagkat habang nandito po tayo, mga minamahal, dito po tayo nag-i-invest ng gantimpala natin sa langit. Kaya nga kung mababasa po natin dito, mga minamahal, ito pong si Mary Magdalene, yung tinutukoy po dito, ito po mga minamahal, yung pong sabi nga ng Marcos 16, talatang 9, ito po yung babae na pinalayas ng Diyos yung 7 demonyo sa kanya. Siya po ay babaeng nagbebenta ng kanyang katawan. At kaya niya nagawa yun, mga minamahal, sabi rito sa Marcos 16, talatang 9, siya po ay inalian ng 7 demonyo. At nang siya po, maminamahal, ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon, hindi siya inusgahan, maminamahal, sa kanyang kasalanan ng pakikiapid at pangangalo niya, maminamahal, sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, nabasa po natin sa verse 8, ginawa niya lahat ng kanyang makakaya para mapaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat nung nakita niya, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nasa bahay ni Simon. Wala siyang ibang tanging kayamanan, wala siyang ibang mga minamahal na resources, kundi yung kanyang mamahaling pabango. Ito po'y ibinuhos niya, binasag niya, mga minamahal, at ibinuhos sa ulo ng mahal na Panginoon. Katunayan, napakarami po ng inayang sapagkat napakamahal po ng pabango yun. Imagine, 300 dinar. Sa kanilang kapanahunan, ito po'y ipagtatrabaho ng isang karaniwang manggagawa sa loob ng 300 araw. Sapagkat ang sweldo doon, ang minimum wage ay 1 dinar sa isang araw sa buong maghapon. Kaya nga, mga minamahal, kung susumahin ay 300 days na ito'y ipagtatrabaho ng isang karaniwang manggagawa. Pero ito po, mga minamahal, ay sa isang oras lang o sa isang saglit lamang, mga minamahal, ito po'y ibinigay ng babaeng ito sa pamagitan ng pagbubuhos sa kanyang ulo, mga minamahal, ng mamahaling pabango. Kaya nga nanginayang itong mga taong nakapaligid gaya ni Judas. Sabi niya, may pagbibili ng 300 denaryo, bakit inaksaya? Pero sinabi ng ating mahal na Panginoon, huwag niyo siyang bagabagin, sapagkat ginawa niya lahat ng kanyang makakaya para, mga minamahal, sabi rito, para mapalugdan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, ginawa niya lamang ang lahat sa abot ng kanyang magagawa, mga minamahal, para mapalugdan niya ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa ng verse 9, sinasabi ko sa inyo, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pagpapaalala sa kanya. Tignan niyo, mga minamahal, kaya nga tayo po ngayon nandito sa sanlibutan, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Huwag tayong maglamyerda, huwag tayong magpatumpik-tumpik. Napakalaga bawat minuto, bawat oras, bawat sandali na pananatili natin sa mundo para makagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y katulad, mga minamahal, ng binigyan ng mga kanya-kanyang talento na dapat natin, ito po, mga minamahal, ay gamitin para sa gawain ng Diyos. Ito pong talentong ito, mga minamahal, unang-una, ito po yung ating mga abilidad. Ito po yung ating resources. Ito po yung ating tinatawag na opportunities. Yung ating oras. Dapat wag natin sasayangin ang bawat oras, bawat minuto, mga minamahal, bawat resources. Ano man meron tayo, mga minamahal, sa abot ng ating makakaya. Mga minamahal, gamitin natin ito para unang-una maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mga ginagawa natin ay sumusunod sa atin. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ibig sabihin, lahat ng mga ginawa mo sa sanlibutan ito, nagtrabaho ka, maminamahal, ikaw ay nag-aral, ikaw po, maminamahal, ay talagang nagsikap patungkol sa sanlibutan ito, patungkol, maminamahal, sa mga bagay na ukol sa lupa. Pero sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang mananatili lang sa atin, yung ginawa natin para kay Kristo. Gaya ng sinabi niya, maminamahal, kay Marta, 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 naliligalig ka sa mga bagay na aalisin sa iyo, ngunit ang ginawa ni Maria, ito ay mananatili sa kanya, hindi mawawala, mga minamahal, sapagkat sumusunod sa kanyang ginagawa. Amen.
Kaya nga masasabi ko sa inyo, mga minamahal, wag natin sayangin. Do what you can. Lahat sa abot ng iyong makakaya, gaya ng sinabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi niya, ginawa lang ng babaeng ito, mga minamahal, ang sa abot ng kanyang makakaya. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya para, mga minamahal, luwalatiin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, dito po sa Mateo Kapitulo 24, basahin po natin, o talatang 25, talatang 14 hanggang 23, tignan nyo, maminamal, darating ang araw, magbibigay sulit tayo sa Diyos, lahat ng mga nasa atin, yung ating talento, yung ating lakas, yung ating karunungan, yung ating resources, yung ating abilidad, yung ating opportunities, yung ating pong time, lahat yan, ipagsusulit natin sa mahal na Panginoon pagdating ng araw. Kaya basahin po natin yung talatang ito, kindly. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanataya 25, talatay 14 hanggang 23. Sa 14, sapagkat tulad sa isang tao na naparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. 15, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1, sa bawat isa ay ayon sa kanyang kaya at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. At tumanggap ng 5 talento pagdaka yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 pang talento. 17, sa gayon ding paraan ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi na kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. 20, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ko ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakunting bagay, pamamalahan kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa 22, at lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ko ng 2 talento, narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakunting bagay, pamamalahin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Yan, maminamahal, ang darating ang araw, magbibigay sulit tayo. Lahat ng mga bagay na talento, yung talentong itinutukoy po dito, yung ating kalakasan, yung ating ability, yung ating pong mga abilidad, yung ating pong oras, yung ating pong resources. Ano man meron tayo, mga minamahal, resources, meron kang ari-arian, meron kang sasakyan, meron kang lupa, meron kang pera, ano man, maminamal ang mga ipinagkatiwala sa iyo ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maminamal, gamitin mo ito for the glory of God. Katulad ng babaeng ito, maminamal, si Mary Magdalene. Ang sabi ng Biblia, ito pong si Mary Magdalene sa Marcos 16:9. Maminamal, bakit gayon na lamang ang kanyang pagmamahal sa mahal na Panginoon? Bakit gano'n na lamang ang kanyang mga minamal pagsusumigasig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Sabi, 7 demonyo maminamal ang pinalayas ng mahal na Panginoon sa kanya. Kaya nga, mga minamal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon, wala siyang sinasayang na oras, na panahon, talento, resources, mga minamal, para ibigay sa mahal na Panginoon para sa kalulatian ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi singit natin sandali Marcos 16 verse 9. Dito po sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 16, ang versikulo 9. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Amen. Yan po yung babaeng tinutukoy dito, mga minamahal, sa pambungad na talata. Sa nabasa po natin sa Marcos, mga minamahal, 14, talatang 3 hanggang 9. Si Mary Magdalene, siya po'y prostitute. At kaya siya naging prostitute sapagkat mayroong 7 demonyong nananahan sa kanya. Kaya pala tayo, mga minamahal, ay alipin ng kasalanan noon. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nagumon sa iba't ibang uri ng bisyo, nalugmok sa iba't ibang masamang gawain. May mga demonyong nananahan sa atin. Amen. Hindi tayo yun.
Katulad ni Mary Magdalene, nagawa niyang libangan, mga minamahal, na ibenta ang kanyang katawan sa pamagitan ng salapi. Mga minamahal, dahil may demonyong nananahan sa kanya, pero nung siya pinalaya ng malapang nung pinatawid sa kanyang kasalanan, sinabi ng banal na kasulatan, ginawa niya lahat ng kanyang magagawa para luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Do what you can. Lahat ng magagawa mo, mga minamahal, gawin mo alang-alang sa kalulatian ng Diyos. Ano po ang mga dapat nating gawin, mga minamahal? Ano po yung good na perfect example na ipinakita nito pong si Mary Magdalene kaya sinabi ng malapang noon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kahit saan ipangaral ng Ebanghelyo ay sasaysayin ng lahat ng mga mangangaral ang ginawa ng babaeng ito tungkol sa akin. Amen. Bakit, maminamahal? Sapagat ginawa niya lahat ng magagawa niya for the glory of God. Ngayon sa atin, anong magagawa natin, mga minamahal? Ano ang nais ng Diyos para, maminamahal, malugod ang ating mahal na Panginoon? Sabi rito, maminamahal, unang-una, do what you can to build up your faith. Ang una po nating dapat gawin, maminamahal, gawin mo lahat na magagawa mo para, mga minamahal, lumakas, tumatag ang iyong pananampalataya. Kasi ang labanan dito, the name of the game is faith. Amen. Sabi ng Lucas 18, talatang 8, sa pagparito ng ating mahal na Panginoon, mayroon pa kayang masusumpungan ang mahal na Panginoon ay may pananampalataya sa ibabaw ng lupa? Ang pinaglalabanan dito, pananampalataya, mga minamahal. Kaya nga hinihingi ng mga alagad, sabi rito sa Lucas 17, talatang 5, Panginoon, sabi ng mga alagad, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kaya nga, do what you can to build up your faith. Huwag kang magpatumpik-tumpik, mga minamahal, huwag kang maging abala sa sanlibutan, sapagkat, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ang magpapabagsak ng iyong pananampalataya. Alam nyo, mga minamahal, yung senses natin, yung nakikita, naririnig, nararamdaman, mga minamahal, yung tinatawag na 5 senses, ito po, mga minamahal, ay kontra sa pananampalataya. Amen. Kaya may mga natitisod, kaya may mga nanlalamig, kasi ginagamit nila yung senses nila. Pag meron silang nakitang katitisuran, nanlalamig sila. Pag meron silang narinig na katitisuran, nanlalamig sila. Pag meron sila, mga minamahal, na naramdaman nila na para bang malayo ang Diyos sa kanila, hindi na nila naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, nanlalamig sila. Ginagamit nila yung senses na hindi nila alam, mga minamahal, ang senses. Ito po ay kontra sa pananampalataya. Kalaban ng pananampalataya. Kaya tayo bilang mananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, do what you can to build up your faith. Sabi rito, basahin po natin ng Lucas, Kapitulo 17, talatang 5, at isunod natin ang Hebrews, chapter 10, verse 35 up to 38. Ang labanan dito ay pananampalataya. Kaya nga, build up your faith, sabi mo, do what you can to build up your faith. Lahat ng magagawa mo, gawin mo para tumatag at lumakas ang pananampalataya mo. Basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat ng Lucas 17, talataya 5. Lucas 17:5, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Dito sa Hebreo, kabanata 10, talatay 35 hanggang 38. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Amen. Pag siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Mga minamahal, the name of the game is faith. Kaya nga, do what you can to build up your faith. Lahat na magagawa mo, sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya yung mga mananampalataya, maminamal, yung mga practical at mga masisigasig na mga mananampalataya, ayaw nila, maminamal, na mabakante sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pag sila po'y merong bakanting oras, maghahanap sila, mga minamal, ng gawain natin para mapakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Pagkatapos mapakinggan, maminamal, ang GMCIM Bataan, maminamal, manonood naman ng GMCIM, maminamal, sa Cebu.
Tapos pagkatapos dito naman sa ating pong programa, GMCIM, Jesus Miracle Hour, Olongapo. Pagkatapos mami naman manonood sila sa DCME. Pagkatapos mami naman ay maghahanap pa sila ng mga gawain na makakapakinig na naman sila ng salita ng Diyos sapagkat faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga, sabi, wag niyong itakwi lang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagat nangangailangan tayo ng pagtitiis upang kung magawa nyo ang kalooban ng Diyos ay makatatanggap tayo ng pangako. At ang sabi, sapagat sa madaling panahon siya'y pumaparito, darating at hindi magluluwat at ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y uurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya nga ang pinag-uusapan dito, maminamal pananampalataya. Kaya kung gusto natin, maminamal na lumago ang ating pananampalataya, sinabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ang magsikap. Sabi rito sa Roma, kung idadagdag natin na Roma 14, talatang 22 and 23, sabi diyan, ang pananampalatayang nasa sa iyo ay ingatan mo. Ingatan mo. Ang pananampalatayang nasa sa iyo ay ingatan mo, pagyamanin mo yan. Huwag mong itatago katulad ng ginawa dito, mga minamahal, nung binigyan ng mga talento, binigyan ng talentong isa, sabi itinago niya. Kaya nung nagbigay sulit siya sa malapang na mamaya, babasahin ko po sa inyo, pero basahin muna natin itong Roma, Kapitulo 14, 22 hanggang 23. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 14, versikulo 22 at 23. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi umahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasangayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Amen. Anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ang sabi ng Biblia, maminaman, manalangin tayo. Nasabi, manalangin tayo gagaya ng sinabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ang paraan para madagdagan ang ating pananampalataya, kung kaya po natin mag-ayuno po tayo. Amen. Kung kaya po natin, mga minamahal, na tayo po'y humayo, tayo po'y mangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal, mangaral po tayo. Tayo po'y makinig na salita ng Diyos para lumago ang ating pananampalataya. Yan po ang mga paraan. Do what you can to build up your faith. Ang usapan dito, ang labanan dito ay pananampalataya. Darating ang araw, magbibigay sulit tayo sa ating mahal na Panginoon. Gaya ng lalaking ito, maminamal, sabi dito, at lumapit naman ang tumanggap ng isang talento na sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw isang taong mapagmatigas. Gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. Ito po yung nasa Mateo 25-24 hanggang 30, maminamal, sabi po rito, at ako'y natakot at ako'y yumaon. Aking itinago sa lupa ang talento at narito nasa iyo, sa iyong sarili, ibinabalik ko sa iyo. Ngunit sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, dapat sumagot sa kanya ang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama, tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala, ibinigay mo sana ang aking salapi sa mga nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana sa ganang akin pati na ang mga ang tubo. Alisin nga nyo sa kanila ang talentong ibigay nyo sa may 10 talento. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at siya magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin pa. Sapagat ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman, sa labas, diyan na nga pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yan po ang nakakalungkot, maminamahal. Kaya nga, dapat wag po tayo maglamierda habang nandito tayo sa libutan. Gumawa tayo ng gumawa, umayo ng umayo, magbigay ng magbigay, dumalo ng dumalo, makinig ng makinig. Huwag tayong mangimagod sa paggawa ng mabuti. Mga minamahal, do what you can to build up your faith. Kung ito ang ikalalago ng ating pananampalataya, gawin mo. At ang pangalawa, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, para palugdan natin ang ating pinakamamalapan, do what you can to bring soul to Christ. Gawin natin lahat ng magagawa natin para makapaglapit tayo ng kaluluwa. Gamitin natin ang ating resources. Gamitin natin ang ating talento. Gamitin natin ang ating pong abilidad, ang ating oras, ang ating opportunity.
Sabi rito, mga minamahal, 2 Timothy chapter 4, verse 2 up to 4, sabi rito, mga minamahal, ipangaral natin ang salita ng Diyos. In season and out of season. Sa panahon, sa kapanahon at sa hindi kapanahonan. Sabi rito, basahin po natin itong 2 Timothy chapter 4, verse 3 hanggang ano pa. Dito sa Verse 3 hanggang 5. Dito aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanataya 4, talataya 2 hanggang 5 o 4. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati, ng tainga, ay magsisipagbuntos sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sarili mga masamang pita. 4, at iwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Amen. Yun ang tinutukoy sa banal na kasulatan, maminamal, na gawin natin ang lahat ng magagawa natin, maminamal, to win soul for Christ. Lahat ng magagawa po natin, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko minahal ang aking buhay. Makapagpatotoo lamang ako sa mga tao at makapaglapit lamang ako ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng aking Diyos. Sapagat sinabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, maminamal, hindi na tatanggapin ng tao ang mga mabubuting aral. Sila'y makikinig na lamang ng mga kata. Sila, maminamal, ay magpapalaga doon sa katinantay ngayong pipiliin lang nila yung hindi sila masasaktan. Yung mga minamal na kapag bibigay ng kaaliwan sa kanila yung mga enticing words. Ay hindi po yung tinatawag na sugar-coated preaching. Sabi rito, darating ang panahon, hindi nila titiisin ang mga magagaling na aral, kundi magkakaroon sila ng katinantay nga at magsisipagbunton sa mga sariling mga gurong ayon sa kanilang mga sariling masasamang pita. Sabi ng verse 4, maminamahal, at ihiwalayin nila ang katotohanan sa kanilang mga tainga at ibabaling sa mga katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng bagay, magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawa ng mga ebanghelista at ganapin mo ang iyong ministeryo. Yan po, maminamal, dapat hindi po natin sinasayang ang pagkakataon. May mga nakakadaupalad tayo, may mga nakakausap po tayo. Sabi ng Biblia, maminamal, ang mga mangangaral noon, bakit ba tinawag sila, maminamal, ang mga disipulo na ito yung mga taong binaligtad ang mundo. They turned the world upside down. Bakit ang mga bansag sa mga mananampalataya noon, maminamal, ito yung mga taong nagpatiwarik ng sanlibutan. They turned the world upside down. Bakit? Sapagat wala silang sinasayang na pagkakataon. Sabi rito sa Acts chapter 5 verse 42, araw-araw sila po'y nasa bahay, sila po mga minamal ay nangangaral ng salita ng Diyos, house to house, personal evangelism, mga minamal. Sabi rito Acts 5:42, basahin natin. Dito po sa aklat sa mga gawa, Kapitulo 5, versikulo 42. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Amen. Araw-araw. Yun namang mga negosyante, yung mga tao naman, maminamahal, na hindi makapangaral sapagkat may meron silang mga obligasyon. Ito naman ang kanilang ginagawa for win soul for Christ. Sabi ng banal na kasulatan, ginamit nila yung kanilang resources. Meron silang mga ari-arian, meron silang mga gamit, meron silang pwedeng itulong para maipalaganap ang salita ng Diyos. Tususan ng mga mangaral. Sabi na Acts chapter 4 verse 4, at italo natin ng 32 hanggang 35, ito naman ang ginagawa ng mga tao, maminaman, para, sabi, libo-libo ang mga lumalapit sa ating mahal na Panginoon para makinig ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Acts chapter 4 verse 4, talo natin ng 32 up to 35. Dito sa aklat po ng gawa, ang mga gawa, kabanatay 4, talataya 4, talo ng 32 hanggang 35. Datapot marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot ng 5,000, talo ng 32 hanggang 35. Dito sa 32, at ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili
ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sakalatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus at dakilang biyaya ang sumaka nilang lahat. 34, sapagat walang sino mga nasasalat sa kanila. Palibasa ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay, ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Amen. Yan po, maminamal, ganun sila mag-suporta sa banal na gawain ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, maminamal, 5,000 ang tumanggap. 5,000 ang naligtas. Sapagkat sila po, maminamal, ay nagtutulong-tulong yung kanilang resources. Maminamal, sabi, lahat ng mga nagsampalataya ay nagkaisa ang puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing sa kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ibig sabihin, walang nagkait, maminaman ng kanilang ari-arian, yung resources nila. Mga minamahal, sabi rito, ito po ay pinagamit nila sa mahal na Panginoon, pinagamit nila sa mga mangangaral. Ang sabi, mayroon pang mga nagbenta ng lupa. Sabi rito, at sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibasa ipinagbili ng lahat ng mga may lupa o bahay ang mga ito at dinala ang alaga ng mga bagay na ipinagbili at ito'y inilagay sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Habang nagbibigay sila, habang sumusuporta sila sa gawain ng Diyos, walang nasasalat sa kanila. Amen. Isa yan sa miracles. At ang sabi pa ng verse 4, maminamal, Acts chapter 4 verse 4, na marami ang nakakarinig na salita ng Diyos at nagsisampalataya. At ang bilang ng mga lalaki umabot ng 5,000. Imagine, mga minamahal. Ganun sila. Binigyan ng pansin, mga minamahal, yung tinatawag na soul win for Christ. Soul win for Christ. Sabi ng Biblia, do what you can to win soul for Christ. Maraming mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, hindi ganun ang kanilang pananaw. Basta yung kanila lang. Kotse ko yan, sasakyan ko yan, hindi ko pwedeng gamitin sa gawain yan. Pati buhay mo, sa Diyos yan. Amen. Pinakipunan ko to, akin tong pera ko. Hindi ko pwedeng i-donate para sa gawain ng Diyos. Yan ay para sa akin sapagkat yan ay bunga ng aking pagpapagal. Ganun ang mga pananaw ng mga Kristiyano ngayon kaysa sa mga Kristiyano noon. Ang mga Kristiyano noon, maminamahal, sila po, maminamahal, ay buong karangalan, buong pagmamalaki nilang ibinibigay ang mga resources nila, kung anong meron sila. Sabi, hindi nila, walang nag-iisip na ang kanilang pag-aari ay sa kanila lang, kundi lahat sila, maminamahal, iniisip nila ang kanilang pag-aari ay pangkalahatan. Ibig sabihin, handa nilang isakripisyo para sa gawain ng Diyos. Amen. To bring soul with Christ. Ngayon, maraming bihira sa mga mananampalataya, yung mga sasakyan nila, pinagagamit nila sa gawain ng Diyos. Maraming mga mananampalataya noon, maminamal ko, anong meron sila pinagagamit sa ating church, sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero maminamahal ngayon, marami na pong nangihinayang. Yung mga bahay nila, hindi nila ginagamit para pagdausan ng Bible study. Yung kanilang sasakyan, hindi nila ginagamit na panghayo. Pag magkukursada, mga minamahal, hindi katulad noon. Ang ating mga pastor ay masipag humayo, mga minamahal, magkukursada. Marami pong nagbo-volunteer na ipagamit ang kanilang sasakyan, ipagamit ang kanilang bahay para patuloyin ang mga manggagawa, kung ano mayroon sila, kung ano mga minamahal ang kanilang maitutulong para sa gawain. Patunayan, maminamahal, nag-challenge ang ating malapastor na magkukursada tayo sa Luneta. Mayroon pa mga mananampalataya, pati mga sapatos nila, ibinigay nila, maminamahal, sa gawain ng Diyos. Amen. Akala mga relo. Mayroon pa, maminamahal, yung nakakotse, maminamahal doon, iniwan yung kanyang kotse para sa gawain ng Diyos. Ibinigay pati kotse. Mayroon naman nagbigay ng mga titulo ng lupa, maminamahal, para ibenta, para magamit sa gawain ng Diyos. Ganun nung panahon na bago tayo magkrusada noon sa Luneta. Pero ngayon maraming nagsasayang ng oras. Marami, maminamahal, na nagpapatumpik-tumpik sa gawain ng Diyos.
Hindi nila iniisip, mga minamahal, na higit na mas malapit ang kaligtasan sa panahon natin ngayon kaysa nung sumampalataya tayo nung una. Yan po yung mababasa natin dito sa Roma, Kapitulo 13, talatang 11, mas malapit ang kaligtasan natin ngayon sapagkat darating ng ating mahal na panahon kaysa nung tayo'y sumampalataya nung una. Basahin natin Roma 13:11, dagdag natin sandali. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo ay 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na gayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kahit sanang tayo'y nagsisampalataya ng una. Amen. Mas malapit sa ating ngayon ang kaligtasan kaysa nung sumampalataya tayo nung una. Ibig sabihin, maminamahal, talagang tayo po, maminamahal, ay nasa huling oras, huling panahon na lamang. Kaya nga, do what you can to bring soul with Christ. At pangatlo, sabi ng Banal na Salatan, do what you can to build up your church. Huwag niyong pabayaan ang inyong church, sa inyong gawain, saan man kayo naroroon, maminamahal sa inyong lugar. Huwag niyong pabayaan ang inyong iglesia, ang inyong church. Dumalo kayo palagi, katulad ng nakasulat dito sa Acts, chapter 2, verse 41 and 42, talo natin ng 44 hanggang 47. Sabi rito, ang mga Kristiyano noon, araw-araw silang sumasamba, mga minamahal, para pangalagaan nila ang church. Pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal, minsan ka lang dumalo, hindi mo sinusuportahan ang iglesia. Hindi mo mahal ang ating mahal na Panginoon. Jesus loved the church. To love Jesus is to love the church. Amen. Kung talagang minamahal mo ang mahal na Panginoon, dapat mahalin mo ang kanyang church. Kung bihira ka lamang dumalo, maminamahal, hindi mo mahal ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi rito, basahin po na Acts chapter 2, verse 41 and 42, talo ng 44 hanggang 47. Dito sa aklat po ng Gawa, Kabanatay 2, ang talatay 41 hanggang 42. Talo ng 44 hanggang 47. 41, yaong nga nagsitanggap ng kanyang salita ay bautismuhan at paragdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Talo ng 44, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari kay sa kalatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Kaya nga, ang resulta ng kanilang ginawa, maminamahal, sabi, araw-araw ang Panginoon ay nagdaragdag ng mga naliligtas. Kaya nga, maminamahal, do what you can to build up your church. Huwag mong pabayaan. Araw-araw yung pagtitipon nila, pero walang nabanggit dito na umabsent sila. Sa panahon natin ngayon, 3 times a week lang ang gawain. Yung iba pa, maminamahal, dadalo lang paglinggo. At nakakalungkot pa, dadalo, maminamahal, tulog pa. Amen. Hindi pa sinasaya, hindi pa inuubos yung panahon para wag masayang ang bawat sandali na nandun siya sa banal na gawain. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin, Jesus loved the church. To love Jesus is to love the church. Kung talagang mahal mo ang ating mahal na Panginoon, ipakita mo sa pamagitan, maminamahal, ng pagsuporta mo sa iyong banal na gawain, sa iyong banal na church, banal na iglesia. Our attitude toward the church is our attitude toward Jesus. Kung paano natin ipinakikita yung ating pong reaksyon sa banal na, sa ating dinadaluan, maminamahal, dito na ipinakikita rin natin ang ating reaksyon sa ating mahal na Panginoong Kristo. Pag tayo po ay nagwawalang bahala sa gawain, binabaliwala natin ang bahay ng Diyos, ang church, maminamahal, tandaan po natin, ganun natin tinatrato ang ating mahal na Panginoon.
Sabi rito sa Hagay 1, 6 at 9, maminamahal, kapag ganun ang prinsipyo mo bilang mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, ikaw po ay wala pong aanihing pagpapala. Para ka lang nag-iipon ng bagay sa butas na lalagyan. Mananalangin ka, maminamahal, hindi ka tutugunin. Sabi, kakain ka, hindi ka mabubusog. Iinom ka, hindi ka mapapatira ng uhaw. At ikaw po, maminamahal, ay magbibihis, pero hindi ka maiinitan. Sabi rito, Hagay 1, 6 at 9. Dito po sa aklat ng Hagay, Kapitulo 1, versikulo 6 at 9. Kayo'y mga gahasik ng marami at magsisiani ng kakaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y magsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y mga nanamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinaggarawan ay kumikita ng mga pinaggarawan upang ilagay sa supot na may mga butas. 9. Kayo'y naghintay ng marami at narito ang dumarating ay kaunti at nang inyong dalhin sa bahay aking inipan. Bakit sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay naandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanikanyang sariling bahay. Amen. Yan po, maminamahal, ang nakalulungkot. Kaya nga, do what you can to build up your church. Lahat ng magagawa natin, suporta natin ang church sa pagdalo, sa pinansyal, sa pagpapaganda, sa pagpapaayos, maminamahal. Sapagkat kung di natin gagawin ito, sabi ng Banal na Sulatan, magtatrabaho tayo, pero sabi ng Biblia, para lamang tayo naglalagay ng bagay sa butas na lalagyan. Tayo'y magtatanim, pero konti ang ating aanihin. Magasik tayo ng marami, konti ang aanihin natin. Kakain tayo, parang wala tayong kabusugan. Hindi tayo mabubusog. Iinom tayo, hindi tayo mapapatira ng uhaw. Ibig sabihin, kahit anong kasiyahan ang gawin mo, kahit anong kalayawan ng laman, hindi ka masasatisfy. Meron ka pa rin hahanapin. Hindi malulunasan yung paghahanap mo. Ikaw ay magdadamit pero hindi ka maiinitan. At ang sabi pa ng Biblia, mga minamahal, kung ano man ang ibibigay mo sa bahay ng Diyos, ay hihipan niya. Sabi rito, hihipan niya. Bakit? Sapagkat pinabayaan nyo ang bahay ng Panginoon na nahandusay na wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanilang sariling bahay. Ibig sabihin, nakapokus po tayo sa ating sariling mga tahanan, sa ating mga sariling kapakanan habang hindi natin pinapansin, maminamal, ang pagpapalaga sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, do what you can to build up your church. Mga minamahal, darating ng ating mahal na Panginoon, gayahin natin si Mary Magdalene. Wala siyang sinayang, wala siyang mga minamahal, inaksaya sa mga bagay na nasa kanya. Ang kanyang time, ang kanyang ability, maminamahal, ang kanyang opportunity. At higit sa lahat yung kanyang natitirang resources, ang mamahaling pabango. Sabi ng Biblia, ginawa niya lamang lahat ng kanyang magagawa para palugdan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sa gabing ito, maminamahal, ang tanging magagawa natin, sabi ng Banal na Sulatan, maminamahal, maglingkod kayo sa Diyos. Sinabi ng maminamahal na napakinggan natin kanina, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ang mananatili lamang sa ginagawa natin sa mundong ito, yung ginawa natin para kay Kristo. Kaya bang napapakinggan natin ang waiting, I give you Jesus, tanggapin yung ating mahal po ng bilang sariling tagapagligtas. Sumunod kayo sa panalangin, maminamahal, bilang tanda ng inyong pananampalataya, tanda ng inyong pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Banggitin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, ako po isang mga makasalanan. Mahal na Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, isinusuko ko po ang lahat sa iyo. Pumasok kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo. Iligtas mo po ako sa ng aking mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama. Patawarin mo po sila, isulat mong kalapangalan sa aklat ng buhay. Gayos na mga tunay na anak mo, mahal na Panginoon. Hindi naman ito ang una tuloy ng kalang paglilingkod. Ito na po maging simula hanggang sa pagbabalik mo. Makasama namin sila sa paglilingkod sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.
Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga radio receiver o sa inyong gadget na pinakikinggan. Manampalataya po kayo. There's no distance in prayer. Sa pangunang panalangin natin, beloved pastor, aabutin kayo ng makapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos. Sumabay po kayo sa panalangin. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, minsan pamala Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo lahat ng mga minamahal na aming mga kapatira may taglay na karamdaman. Ang kompletong kagalingan ng beloved Brother Bong Biyong Mala Panginoon, beloved Brother Bert Solano, idalangin po namin ang kanyang lagnat, ang kanyang ubo, pananakit ng ulo. Mala po, ibisan mo po lahat ng nararamdaman niyang sakit, makarecover siya, Mala Panginoon. Si Christian Rivera, malamang naninigas ang katawan. Hirap po siyang huminga sa oras nito. Kabagan mo po siya. Pagalingin mo po ang aming beloved Brother Christian Rivera, Malapanginoon. Ganyan din si Mary Bixelli, Malapanginawa. Maging maayos ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Malapanginoon. Albert Makalipay, dalangin po namin ang kanyang ubo, ang kanyang sipon, Malapangin din si Salvador Gripon. May ubo, Malapang bigyan mo ng kumpletong kagalingan. At patuloy po namin dalangin si Lo Chenke, Malapanginoon. Siya po'y may sarcoma cancer, Malapanginoon, at hindi normal ang kanyang pag-ihi, Malapang bigyan mo ng kompletong kagalingan. Ganun si Anzar Lu, Malapang may colon cancer. Kabagan mo po siya, Malapanginoon, kumilos po kayo sa mga oras nito, abutin mo ang kanyang karamdaman, pagalingin mo po siya. Si Joan Caber, Malapang may ubo at nananakitan dibdib ang kanyang katawan, Malapang pagalingin mo po, dakilang Diyos. Ganun si Cecil Arriba, namamaga ang kanyang ngipin, Malapanginoon, pagalingin mo po, dakilang Diyos. Si Sheila Linding, maging normal ang kanyang physical, Malapang check-up, Malapang sa araw ng bukas. Si Antonio Isais, Malapang may lagnat, bigyan mo ng kagalingan. Ganyan si Elerin Domingo, may sakit sa kidney, may diabetes, may tubig sa bagat, nanlalabo ang mata, Malapanginoon, at may karamdamang asma, pagalingin mo po, dakilang Diyos. Si Richmond Tan, Malapanginoon, makahanap na po ng trabaho, Malapanginoon, at si Candy, si Sindo, si Cedric Miolino, Malapanginoon, sila po'y may mga lagnat, bigyan mo po ng kompletong kagalingan. Si Maui Castillo, Malapanginoon, makasama at maligtas ang kanyang buong sambayan, Malapanginoon, iligtas mong buong sambayan ng aming Maui Castillo. Lahat ng mga sakit karamdaman sa oras nito aming sinasaway, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, paninikip ng dibdib, ubo, sipon, lahat ng karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now. Right now in Jesus' name, be healed. Be healed. Vices began, problem be solved. In the name of Jesus, bless them, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal Panginoon. Maminamahal, we love you so much, but there is Jesus loves you more. Binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved mga ngaral, sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa mensahe po ng kaligtasan natin na pakinggan ng pag-aralan sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At muli po sa pangalan po ng aming mahal na pastor, Evangelist Will Dalmeda, kami pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. At magkita-kita pa rin tayo sa araw po ng bukas. Magsisimula tayo ng 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po. At ating nakasama nakapiling ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, maging sa ating beloved Brother Lito Payumo, at sa ating beloved online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal. Sa lahat po nating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpaala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.